Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Pinas News Insider. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo guys, let's go! Sumabog sa galit si Senator Raffy Tulfo at Senador Robin Padilla sa pagdinig sa Senado. Matapos ang pagsisiwalat ni Department of Migrant Workers Secretary Susan Ople, ang kahayupang ginawa ng isang Pilipino ambassador sa Kuwait na nanghalay ng kawawang OFW at ginawa pang katulong. Nais ng dalawang senador na mapanagot at makulong ang naturang ambasador kahit ito ay retiro na sa kanyang tungkulin. Napag-alaman kasi na pinagmulta lang ito ng korte matapos mapatunayan na nagkasala. Nangako naman si Senator Raffy Tulfo na bubuksang muli ang kaso bilang chairman ng Committee on Migrant Workers para tuluyang makulong ang abusadong ambasador. Kaya naman marami sa ating mga kababayan ang nagalit at di nakapagpigil na magbigay ng kanilang komento. At ayon pa sa kanila, ikulong ng mahabang panahon para tumino ang opisyal ng gobyerno kung sinong nagkasala, Sir Tulfo. Buti nandyan ka sa sensitibong ahensya ng yon. Ikaw ang inaasahan na makamit ang mga hustisya ng ilang mga kababayan natin sa abroad man o dito sa Pilipinas. Hanapin ang nagkasala at ikulong. Dapat maimbestigahan at makasuhan. Makulong ang ganyang opisyal ng gobyerno natin. Ambasador ka pa naman. Hintik na ambasador yon. Maaaring nakaligtas yung OFW natin sa abusadong Arab employer niya at dito pa sa ambasador at Pilipino pa siya na disgrasya o napahamak. So very disgusting reality. Sobrang kahayupan at abuso yan. Dapat asuntuhin yung ambasador na yon at ilathala ang pangalan niya para kahit papaano ang kanyang kahihiyan ay maging bahagi ng kanyang bayad sa biktima. Ang kahihiyan na aabutin niya. Sa ating mga opisyal ng gobyerno, sana maging matuwid na kayong lahat at isang tabi na natin ang pagsasamantala sa mga mamamayan. Higit lalo ang mahihirap na katulad namin. Congrats Secretary Ople, perfect choice ka dyan sa DMW. End quote. Samantala, SOJ Boying Rimulya, dapat di umano ng palitan ang tawag sa mga pinaghahanap na mga sabungero na pinaghahanap noon pang nakaraang taon. Sa halip na missing sabungero, dapat ay pagpalagay na patay na ang mga ito. Samantala, ayaw namang ituring ng CIDG na patay na ang mga missing sabungero hanggat wala pa silang sapat na basihan. I don't want na bigyan po kayo ng pag-asa po, ng false hope, but we will still pray for a miracle. Yun po lang po yung masasabi ko po. As far as the CIDG is concerned, sir, ano yung term na gagamitin nyo? Missing sabongeros pa rin? Yes, missing pa rin. Okay. Unless may makita po tayo na ebidensya ng body of evidence ay missing pa rin po. Anong sabi ni General Bantag? Yung lapses nila. Kulang yung communication nila. Ayan o. Was told in the beginning, we were told it was BJMP. That was the impression we got. But believe it was mentioned, so I was wondering about it. But I told Director General Bantag to immediately investigate as early as Tuesday morning to investigate. Tuesday morning. Oh, yon. Suportado yung sinabi ni General Bantag na hindi ko alam na siya pala ay mayroong involved sa pagkamatay ni Late Lapid. Nalaman ko na lamang yan nung sinabi sa akin ni SOJ Boying. Bingo, sabi niya nga, sinabi niya kay General Bantag noong Tuesday morning. A day after namatay. Ay, namatay. Yeah, tama. A day after namatay. Sabi pa niya, may miscommunication. Di niya alam tuloy, meron pala sa BJMT, meron pala sa Bilibid. So, sino ang nagko-coordinate? Sino ang nagko-communicate doon? Total show of PNP. Total show of DILG. Kasi they come in for prosecutor sila. Diba? So, nalaman ni General Bantag, noong sinabi sa kanya ni SOJ, bingo! Ayun na naman kayo, talagang lapses ang nangyari dito ng mga pulis. Ito pa po, at bago ko ito makalimutan, itong council daw po ni General Bantag ay humihingi ng
yung listahan, yung 160 person of interest dito kila sa DOJ. Kasi mga kababayan, importante din naman po yun sa kanilang defense. Importante yun. Kasi nga po, 160, tapos agad-agad nyo na-point kay General Bantag. Di ba? Maligita, importante yun sa kanilang defense. Inimbestigahan ba ninyo? O hindi nyo na inimbestigahan? O talagang gusto nyo lang ituro si General Bantag? O tinamad na kayo? Di ba? Tinamad na kayo, hindi nyo na inimbestigahan. Sinama nyo ba si Boyeng? Dahil siya rin binanatan, masahol nga po ang banat sa kanya. Di ba? So, bakit ayaw ninyong, parang hindi daw po, ayaw daw pong ibigay. Ngayon, hinihingi din yung CCTV footage. Yun ang hindi pa ibinibigay. I hope po na ibigay ninyo yan dahil yun po ang ginamit ninyo against kay General Bantag. Ibigay po ninyo yan kung talagang hindi kayo, wala kayong talagang ayaw ninyo maging bias ito, ibigay po ninyo. Wala namang, di ba? Oh, kayo ang gumawa ng ninyo, ibigay ninyo yan. So yun lang po mga kababayan. Ganyan. Napatutuhanan na naman yung sinabi ni General Bantag. Kung mapapansin ninyo, walang rehearse, walang binabasa, tuloy-tuloy lang yung salita ni General Bantag, and then na patutuhanan din niya na sinabi niya kay General Bantag, kinabukasan na, Tuesday morning na. Asa pa kayo. Dami ninyo, nadidiin yung tao. Diba? Ibig ko pong sabihin, itong nangyayaring ito, wala naman na si General Bantag, pwede naman ang alisin si General Bantag, hindi naman kapit ko yung tao. Yung nakikita natin dito, not only na gusto nilang tanggalin si General Bantag sa loob ng Bucor, talagang gusto nilang all the way, talagang completely parang out of the circulation. Kasi, una, nagtender siya ng courtesy resignation, hindi tinanggap. Tapos ngayon, natanggal na siya hanggang madiin siya. Anong gusto talaga ninyong gawin? Gusto niyo talagang either na eliminate si General Bantag o ikulong ninyo sa kulungan at hanggang gaano tatagal si General Bantag sa kulungan? Senator Robin Hood Padilla, he was trying to ask me a question a while ago. Opo, Chairman, pasensya na po, nagulat lang ako. Doon po sa ambassador na siya ang mismong gumawa po. Nasaan po yun, yung ambassador na yun? Yan po ay kaso na hinawakan namin nung ako ay nasa NGO pa. Yung ating kasambahay po ay second year lang po ang natapos ng high school. At siya po ay naglakas loob na magsampa ng sexual harassment case sa isang ambassador. 10 years ago and 10 years in the making po yung kaso. Saan po ito, ma'am? Nag-retire na po sa Kuwait po ito. Nag-retire na po yung ambassador. Nakuha lang po namin yung decision na pumapabor po dun sa ating kasambahay last month. So, ang decision po ay may fine yung ambassador. Fine? Fine lang po. 10 taon po, Mr. Chairman? 10 taon po yung paglilitis sa kaso as an anti-sexual harassment case. Hindi po siya nakulong. Sa DFA. That's what he was trying to Hindi ask. po. Kasi ang sinampal lang po nung kasambahay ay sexual harassment case po doon po sa DFA. Pero ano po ginawa nating gobyerno kung hindi man nagsampa ng kaso yung OFW dahil natatakot, dahil maliit na tao lang siya. Dapat Yes yung po. gobyerno should have kicked in and did something about it. Walang ginawa ating gobyerno, hindi pinarusahan o kinulong tong ambassador na to, madam. I think that's what Senator Robin Hood Padilla is Yes po. trying to Ito po yung nangyari. Noon pa po, na wala pa nga pong DMW noon. Ang naaalala ko lang po, kami ang kumuha ng abogado para doon sa kasambahay. And siguro po, kung inyo mamarapatin, kailangan tingnan po talaga yung anti-sexual harassment law po natin para kasama po yung mga diplomats. Kasi sa ngayon po, hindi po nasampahan ng criminal case yung ambassador na yon at matagal na pong nakapag-retire. Mr. Chair, Go ahead, Senator Bato de la Rosa. di ba yung embassy or consulate is part of Philippine territory? So, Philippine law should apply in those territories sa consulate. So, nangyari doon, pwede natin siya kasuhan dito sa ating korte dito sa Pilipinas. Dahil jurisdiction man natin yon. Yes Bakit po. exempted ba? Meron bang exempted ba? Meron ba silang... Hindi nakapag-file po kami dahil po, Senator Bongo, dahil po sa... Excuse me, opo. Secretary, we would like to acknowledge the physical presence of our Vice Chair, Senator Bongo. Being acknowledged. Okay. Yes po. Nangyari po yun sa residence ng ambassador. Opo. Kaya jurisdiction pa rin po ng gobyerno natin. Go ahead, Senator Robin Hood Padilla.
hindi ko lang po talaga, Chairman, mapalagpas yung ambassador kasi masyadong ano yun you have an oath na proteksyonan mo ang Pilipinas at ang mga tao nito. Yun, sa harapan ng Diyos, sa harapan ng konstitusyon. Tapos gagawa siya ng ganun. Sa akin po, wala akong kahit 10 taon, 20 taon, nasa na po yung ambassador na yan. Kasi hindi po pwede yun. Kasi masyadong, hindi po talaga ako makapayag. Pasensya na po kayo. Pwede po bang malaman kung nasaan yung ambassador na yan? Actually, hindi ko na po alam kung nasaan siya kasi matagal na rin po siya nagretiro sa service. Ang alam ko lang po yung lagi kami in touch nung OFW na nagsampa ng kaso na ngayon ay nasa Hong Kong po at maganda naman po ang kanyang relationship sa kanyang amo. Mr. Chairman, Go ahead, mahal na tagapangulo, nasa inyo na pong mga kamay yung mga ganitong pangyayari. Sana po magkaroon po tayo talaga ng ipin sa mga ganitong pangyayari dahil ang hirap pong tanggapin talaga. Nahihirapan po akong tanggapin dahil ambassador ka, ikaw ang tatay doon sa lugar na yun. Tapos ikaw ang unang-una, nasa shelter pa po yung tao. Mapangmumura po ako, patawarin niyo po ako. Okay. Senator Toots, buhay pa ba yung ambassador? Patay na. Buhay pa po, sir, sa pagkaalam ko. Just give me the order, boss. Ipagdasal naman natin. Sir, I can provide the committee po with the case, the decision po from the Office of the President. Okay. Kung meron pa pong kaso, kung buhay pa po yung kaso, baka po pwedeng habulin pa po natin. Let's see, kung pasok pa sa statute of limitation, di pa why not? Sige, that's a good point raised by Senator Robin Hood Padilla. Sige po, buhayin po natin yan. Now being the chairman of migrant workers, sige po, it doesn't only mean na from now and then moving forward, yung po maging scope ng aking responsibilities, pati moving on backwards up to 1 to 2 years. Okay, so tulad nitong kaso ito, good case na pwede natin umpisahan yung mga nang-api sa mga OFWs natin several years ago. Habulin pa rin po natin. Thank you for raising that issue, Senator Robin Padilla. Thank you po, sir, and thank you po, Senator. And we hope po you can review the anti-sexual harassment law po para lahat po ng diplomats, lahat ng overseas personnel, ultimong yung driver, mapapanagot po natin regardless kung saan nangyari yung sexual harassment o yung molestation o yung acts of sexual violence. Basta po, Filipino na personnel ng gobyerno natin abroad, dapat po covered ng batas. Tama po, Chairman. Doble po ang kasalanan po noon. Siguro po, pwede na po natin yan bitayin. Dapat talaga, balik talaga yung death penalty para magkaroon sila ng takot. Diba? At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundal ng Tunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.